Meron na nga pong penalty tsaka mga late fee na ibinabayad. Bakit kailangan kayong singilin ng attorney's fee? Di po ba? So ang labo eh. Kumbaga patong-patong na. Bago pa lang po no, yung utang po ninyo kung ano-anong finakinaltas. Pag na-late kayo, may penalty pa kayo. Tapos kayo kakargahan pa kayo ng attorney's fee. Ano hilo? May nagtanong sa akin, "Good evening po, Boss Ray. Meron nga pong nag-text sa akin sa papatungan pa daw yung utang ko ng attorney's fee na worth 5K. Eh wala naman silang pinapadalang demand letter. Hindi ko na nga mababayaran yung utang ko sa kanila. Tapos dadagdagan pa ng attorney's fee." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Una ko napansin doon sa nyo, sa message nyo, hindi ko na nga mababayaran. Huwag naman kung hindi nyo mababayaran. Hindi nyo pa lang nababayaran. Okay? Huwag nyo sasabihin hindi nyo mababayaran. Okay? Pag-ipunan nyo lang huyat mano, no? Para humabayaran nyo siya. Pag-ipunan, tsaka nyo siya bayaran. Okay? Regarding po dito sa sa mensahe ninyo na yung attorney's fee. Okay? Liwanagin ho natin yan, no? Kasi actually, may mga nagtatanong din po, no? Pero kasi ang masakit diyan, ginagawa ho nilang panakot 'yan, yung mga kung ano-anong fee na 'yan, no? Biruin niyo ha. Kung ano-ano na hong fee ang kinalta sa inyo, may management fee, mayroong disbursement fee, may kung ano-anong fee. Sira ulo tong mga 'to. 'Di ba? Tad-tad na sa fee tapos ngayon may attorney's fee pa. Diba? Para saan ho ba talaga itong attorney's fee? Okay? I-explain ho natin yan, okay? So sa inyo na ho nang galing, wala naman demand letter na na pinadala sa inyo, pero wala naman ho siyang kinalaman. Kasi yung pagpapadala po ng demand letter is kasama po sa process yan eh. So supposed to be, kasama na yan dapat, diba? Dun sa kanilang mga expenses. Okay? Ngayon po, ganito lang yan, no? Pagka ho sinabi kasing yung attorney's fee, no? Pwede naman ho talaga mag-charge, no, ng attorney's fee. Pero, yan ho ay kung merong tawag dito, sinampa silang kaso at nanalo sila. Okay, na meron pong kailangan na abogado. Magsabihin ko ba, kinailangan nila na magdala ng abogado o may mag-represent sa kanilang abogado. Yun ho, pwede silang manghingi ng attorney's fee. Okay? Disclaimer po, hindi po ako abogado. Okay? Kung sa tingin nyo po yung mali ako, paki-comment po, no? Para po maitama po natin, no? Pero ito ho, yung actually, tinanong ko po yung aking kaibigan, ganun daw po siya. Okay, so ito opinion ko. Ngayon, it's up to you po kung susundin niyo po o hindi. Hindi ko ho kayo pipilitin, no? Tawag dito, natanggapin or sundin kung ano man po yung sinasabi ko. It's still up to you po, no? Kung gusto niyo pong sundin, no? Ito po ay ayon sa aking pagsasaliksik at pagtatanong. Okay? Balik ho tayo. So ayon nga po dun sa napagtanong ko, ano ho yan? Kailangan ho, meron silang isasampang kaso na nangangailangan po ng abogado, no? Yung serbisyo ng abogado para po sila, no, makapanghingi or makapag-charge ng attorney's fee. Ito po kung mananalo po sila. Okay? Hindi ho nila po pwedeng i-charge kung hindi naman po sila mananalo. Okay? Ano ho ba? No? Yun ang malaking tanong eh. Ano ho ba yung mga kaso or mga kaso po na nangangailangan po ng abogado? No, sa usaping utang po ha. Okay. Una po is yung estafa. Kailangan po ng abogado diyan. Pangalawa po is yung sa BP22. Ayan po, nangangailangan din po ng abogado 'yan, no? Kasi po, pagka yan small claims, no? Ano po yan, mediation. Ibig sabihin po, yung representante po ng kumpanya at saka po kayo na nakahiram lang po ang mag-uusap at saka si judge. So, hindi ho kailangan ng abogado. Maliwanag po yan ha. So, hindi po nila kayo po pwedeng singilin ng attorney's fee.
Yung other charges po, yung mga fee na binayad po, kung mananalo po sila ha, yung let's say filing fee o yung mga ganun po, no, pwede nilang ikarga yon, no, depende pa rin kay judge yung kung aaproban. Okay? Pero yung attorney's fee, hindi ho nila po pwedeng ikarga yun kung sa usaping civil po. Kasi hindi ho kailangan ng ano yan ng abogado, lalo sa small claims po. Kaya nga po pinadali yan, no, na gumawa po ng desisyon, no, ang Supreme Court na magkaroon po tayo ng small claims. Ibig sabihin po padadaliin yung proseso, no, pagka usaping civil po or small claims yan. No, pag sinabi po small claims, 1 million po pababa. Okay? So, ibig sabihin po, pwede ho kayong sampahan na small claims kung ang utang nyo po is 1 million pababa. Hindi pa ho kasama dyan kung ano-ano yung mga charges. Okay? Yan po yung utang lamang. Okay po? Hindi pa kasama yung penalty dyan o kung ano mga kakarga nila. Okay? So, maliwanag po na hindi ho kailangan, no, ninyong magbayad ng attorney's fee. Lalo ho ito. O, di ba? Sabi nyo nga ho, may nag-message po sa inyo. Nadadagdagan daw po yung utang ninyo ng 5K para po sa attorney's fee. Bakit ho? Di po ba? Wala naman hong wala naman ho silang naipanalong kaso na gumamit ho ng abogado. Di po ba? So maliwanag kung tinatakot lamang kayo kasi isa ho yan sa mga taktika nitong mga abusado at bugok na online lending apps. No? Wala naman ho sila talaga kasing ibang alam kundi manakot lamang. Di po ba? Uulitin ko po, disclaimer, hindi ako abogado. Kung medyo naanuhan kayo, hindi kayo masyadong kumbinsido, pwede ho kayong magtanong sa mga abogado. Sila ho ang makakasagot po niyan. Okay? Kasi nga ho, ako'y maniningil, no? Yung pong mga experiences ko, yung mga sinasabi ko po sa inyo, is based on my experience po nung habang naniningil po ako. Kasi po, sumasama po ako dun sa mga, nagfa-file po ng small claims, yan po, nakakasama po ako dyan. May mga kabarkada at meron po ako mga kumpare at kumari ho na abogado. So, may mga napagtatanungan po ako. Okay? So, pero, ulitin ko po, magtanong po kayo dun po sa mga abogado. Kasi, for example, nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, meron ho kayong di ba, corporate lawyer, pwede naman ho kayong manghingi siguro ng konting oras nila para matanong nyo. No? Alam naman po nila yan. Abogado po sila no? Tapos, with regards po dito sa nahiram nyo, ang gawin nyo lang po is pag-ipunan tsaka nyo po siya bayaran. Okay, wag ho yung kagaya niyan, hindi ko na nga mababayaran. Wag nyo sasabihin hindi nyo mababayaran. Kailangan ho ninyong bayaran. Okay, kasi po, nahiram nyo yan. Obligasyon po natin yan na bayaran. Okay, ang masakit lamang po nga dito sa mga bugok at abusadong online lending apps is hindi ho kasi sila, kumbaga hindi nila dinaan, sa tamang proseso yung kanilang credit investigation, verification, Kaya hindi niyo naintindihan yung inyong obligasyon. Pero ako na ho magsasabi sa inyo, obligasyon niyo po 'yan. Okay? Ngayon, kung ang nahiram niyo po is 10,000 pababa, well, mas mainam po sundin niyo na lang po yung ceiling on interest rate. Ibig sabihin po noon is ang maaari lamang pong ipataw na effective interest rate, ibig sabihin po pangkalahatan po na interest kasama po ang processing fee tsaka po yung tinatawag na nominal interest. So 15% lang po per month. Ngayon, kung kayo po ay madidelay, ano po lang yan, 5% per month. Okay, ang idadagdag po nila. Ngayon, meron pa po isang provision yan. Pagka po kayo is, let's say, napahaba ho, na-delay kayo, talagang, let's say, na malaki naging problema ninyo, hindi kayo nakabayad, doble lamang po nung halaga ng utang ninyo ang po pwede nilang singilin sa inyo. Okay, yun lang po. For example, ang utang niyo po is 5,000, hanggang 10,000 lang po kayo po pwedeng singilin. Okay? So, sana po maliwanag po itong usapin po na ito kasi marami hong niyan.
Marami rin hong nagtatanong sa akin na bakit daw kailangan maningil ng attorney's fee samantalang pareso wala namang binibigay na demand letter, no? Wala naman silang nakitang abogado, no? Ang attorney's fee po pwede lang po singilin 'yan kung sila po ay nanalo sa kaso, no, na nangailangan po ng abogado. Ibig sabihin, may serbisyo po ng abogado, no, pinagtanggol sila ng abogado. Yun po pwede silang maningil ng attorney's fee. Pero bukod po doon, wala na po. Meron na nga pong penalty, tsaka mga late fee na ibinabayad. Bakit kailangan kayong singilin ng attorney's fee? Di po ba? So, ang labo eh. Kumbaga, patong-patong na. Bago pa lang po, no, yung utang po ninyo, kung ano-anong pinakinaltas. Pag na-late kayo, may penalty pa kayo. Tapos kayo, kakargahan pa kayo ng attorney's fee. Ano, hilo? Sila na lang ang kumita ng kumita, di ba? Yan ang mahirap ho dito sa mga abusado at bugok na online lending apps. Hindi ho marunong mag-isip. Ano po? Kulang sa arugayang mga yan eh. Di ho ba? Kaya ho ako, lagi kong sinasabi, bago ho kayo manghiram, alam ko may mga dumadaan sa wall nyo, dumadaan sa mga sa mga feeds ninyo. No? Pag-isipan niyo maigi. Gumawa ho kayo ng sariling due diligence, no? Conduct kayo basahin niyo yung mga reviews, yung mga comments, no? Basahin niyo po yung about the apps. Di po ba? Para maintindihan niyo at malaman niyo kung ano po yung papasukin niyo or para malaman niyo rin po yung kumpanya na yun is legitimate ba. So bisitahin niyo po yung yung mga registered lending companies and registered financing companies. Nasa description box ko po lahat, no? Pati po yung mga recorded online lending apps nandyan din po. Okay? Or sorry, mga registered online lending platform po pala. Nandyan po sa description box ko, no? Lahat po, no, halos ng mga kakailanganin niyo, no, para malaan kung ano po yung nakakapagpaano sa pagpapautang, no? Yung nakakasakop sa pagpapautang. Nandyan po sa akin description box. I-click nyo na lang po siya at i-redirect na kayo, no, dun sa na yon, no, na may label naman po siya. Kompleto po yan, pati po yung sa CIC nandyan din po, no? Inaarmasan ko po kayo para kayo hindi maabuso, no? Ngayon po, doon po sa nakaranas po ng anxiety and depression, maghanap po kayo ng tao na makakausap po ninyo. Importante po kasi na mailabas nyo po yan. Hindi nyo po dapat yan na kinikimkim. Kasi pag kinimkim nyo yan, naku po, talaga hong kayo magkakaroon ng depression, anxiety, tsaka emotional stress. So, kailangan po yan, mailabas nyo yan. No, kumbaga nga magkaroon kayo ng therapy. No, makipagkwentuhan kayo, gawin niyo kung ano yung ginagawa niyo dati. Wag ho kayo ma-confine ma-confine lang dun sa kwarto ninyo o sa bahay po ninyo. Lumabas kayo ng bahay. Wala hong katotohanan yung mga pinagsasasabi ng mga bugok na online lending apps na yan. Puro yan abusado eh. Di ba? Wag niyo wag niyo masyadong pinag-iintindi. Ang intindihin niyo yung sarili niyo, pamilya ninyo, at pag-ipon kayo, tsaka niyo sila bayaran. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.